Magandang gabi po mga adventurers. Ito po si Ed Kaluwag at narito po kami ngayon sa isang medyo liblib na lugar sa Nueva Ecija. Sa kahilingan na rin po ng isa nating followers at taga-subaybay. So, aalamin ko po ngayon ano nga ba ang hiwagang bumabalot sa lugar na ito at sa kanilang tinitirahan, kung bakit nagkaroon daw ng sunod-sunod na kamalasan o mga kaibang kaganapan sa lugar na ito. Kaya samahan niyo po ako at tuklasin natin habang lumalalim ang gabi sa lugar na ito. Tara! Ako po si Albert. Hihingi po ako ng tulong kay Sir Ed Kaluwag upang sa ganon ay mapagaling ang aking anak na lalaki. Sa ngayon ay sumasailalim sa isang psychotic disorder. Nangyari po ito noong 2016. Nasa Quirino Province po siya. Doon po siya nanirahan sa piling ng kanyang lola, yung biyanan ko. Doon siya nagtrabaho. At the same time, namamasada rin siya. 2017, tumawag sa akin. At sabi niya, Papa, iuwi mo na ako. Sabi niya. So, ako naman, dali-daling pumunta sa kanya at binaba namin yung tricycle. After 1 year, kakaiba na yung kanyang ikinikilos. Tinanong ko yung biyanan ko kung anong nangyari doon sa lugar. Hindi rin may paliwanag yung biyanan ko. Galing siguro sa kung saan, hindi naman may sabi kung saan talaga siya galing. Takot na takot. Nagkulong sa kwarto niya. Nung kinatok siya nung lola niya, pagbukas, may hawak na siyang kutsilyo. So siguro yung time na talagang takot yung umiral sa kanya. At tinatanong naman siya kung anong nangyari, hindi naman niya masabi. Nung time na hindi ko pa siya nadadala sa doktor, marami siyang binabanggit na iba-iba, ng torture, gano'n. Marami siyang binabanggit na iba-iba talaga, na hindi ko mapagdugtong-dugtong kung ano talaga yung punot dulo. So, yun yung time na dinala ko na siya sa doktor. Halos every 3 months o 4 months, nagbabalik kami sa doktor niya for another check-up. Tinatanong siya ng doktor niya, okay lang daw siya, okay. Pero through my observation, sinasabi ko sa doktor niya yung totoo. Hindi totoo yung sinasabi ng anak mo. Kasi pinapalabas ko eh. Nasa time na 3 na yung gamot na iniinom. Until now, ganito pa rin. So, sana po makatulong yung sa anak ko yung pagpunta ni Sir Ed Kaluwag dito. At nagpapasalamat po ako. Lalo na yung buong pamilya ko. Hopefully, yung mga negative vibes, mawala na po dito. Ito sa lugar medyo mapuno. So, pwede nating isama o pwede nating sabihin na may posibilidad yung mga elementong gumagala sa lugar na ito. At base sa aking pagsusuri kanina, meron akong napansin dun sa lugar. Ito po yung tinatawag nating hex. No? Ano ba yung hex? Ito yung isang palatandaan na ang isang lugar ay mayroong bumabalot na kapangyarihan o maaring ito ay nilagay ng isang tao na nakakaalam o may alam sa mahika o maaring ito ay nilagay rin bilang palatandaan ng mga elemento na inaari nila ang lugar. So, yan po yung ating patuloy na naaalamin sa aking paglilibot at pagpasok sa loob ng bahay. O, may hahanapin tayo, mamaya may gagawin ako upang kalasin kung ano man yung bumabalot dito. Samahan niyo ko. Tara. Okay. Let's go.
Tapos, ano na tayo? Ito po si Tatay Bert. Siya po yung nag-imbita sa akin dito. At tayo bago ako pumasok, no? Bago ko libutin yung bahay, no? May dito kasi sa labas, may mga nararamdaman ako kakaiba. So, sa inyo po, ano po ba yung dahilan bakit naisipan nyo po na sumangguni sa isang katulad ko? Ay, naniniwala po siguro ko na malaki po ang maitutulong ninyo. Gaya po nung nangyayari sa anak ko. Parang kakaiba po yung kanyang ikinikilos. Okay. Bukod po doon pina-check up naman po namin sa doktor. Mhm. At ang findings po ng doktor is psychotic disorder. Okay. Pero nagtataka po ako bakit until now, sa tagal na ng pagkagamot sa kanya, parang hindi tumatalab yung mga gamot Opo. na kanyang So, iniinom. ganito, ako naman po, sa panig po ng medical, yun po yung findings, Yes po. At hindi po natin yung lalaktawan. Pero, meron lang po akong ilang mga katanungan. Kailan po ito nagsimula? Kailan po siya nagsimulang magkaganon? Actually, sir, 2016, nung nasa Quirino province pa siya, then tumawag siya sa akin, Papa, iuwi mo na ako, sabi. Mhm. At that time, okay pa naman yung kinikilos niya. Siguro after 1 year, iba na. Nagbago na. Nagbago na. Doon Then, po sir, sa mga panahon na nagsabi sa inyo na iuwi na siya, mayroon po bang kakaibang karanasan yung bata? May nangyari po ba na kakaiba? Yung po ang kasi tinanong ko rin po yung binan kong babae nun, ano po ba nangyari? Sabi ko, hindi rin nila masagot. So, ang sabi lang, umuwi daw siya na takot na takot. Kasi gabi na po yun, takot na takot. And then nagkulong ng kwarto. And then nung kinatok siya ng lola niya, pagbukas, may hawak na siyang kutsilyo. Okay. Siguro dahil doon sa takot. Yung pangyayari na yun, hindi naman sinabi sa amin. So nung tinatanong namin ano nangyari, wala siyang kinukwento hanggang sa nagbago na. Dinala ko na sa doktor. Kasi kung pagbabasihan po natin yung kwento, umuwi siya ng gabi na takot na takot. Opo. And then paglabas, nung kinatok ay merong hawak na kutsilyo. So tingnan po natin ng iaalis ko muna po yung i-rule out ko muna po yung aking ginagawa, Tingnan po muna natin sa logical na paningin, Yes. Base po doon sa pagkatok sa kanya at pagbukas niya ay may hawak siyang kutsilyo. Ibig sabihin po parang pinoprotektahan niya yung sarili niya, Yes po. Ibig sabihin po may posibilidad na kung saan man siya nanggaling nung oras na yon, may kinatakutan siya. Yes, sir. Na maaring naglalagay sa bingit ng buhay niya. Maari O pong parang pagtatanggol niya yung sarili niya. So siguro parang sabihin po natin na nagkaroon ng trauma. Maari pong ganun kasi nung pag sinusumbong siya, binabanggit niya may guardians, mason, ganun. Tapos parang may naano pang torture, ganun. Ang So, hindi namin pwede po kasing ganito ang nangyari, Pwede pong hindi naman physical na nangyari sa kanya o hindi naman physical na siya ay na-involved doon sa pangyayari na yon. Pero, maari pong sa lugar na pinanggalingan niya, maaring ganun yung kwentuhan at maaring na dinibdib niya yon. Yes po. Okay. So, ngayon sir, ang titingnan ko namang anggulo is yung kung ano yung ginagawa ko, At ito po ay pagbabasihan ko naman po is yung lugar ngayon dito, Sige po. Hindi po yung pananaw ng doktor kasi wala po akong labas po ako doon. Ngayon, titingnan po natin kung magkakaroon ba ng koneksyon yung supernatural o yung paranormal sa kondisyon niya ngayon. Sige po. So, tingnan po natin. Kasi dito po sa labas, may naramdaman po kasi ako kanina. So, yan.
And mukhang sa loob po ako itinuturo. Ganito tay. Pagpasok ko, hindi ko naman po muna papansinin yung anak nyo. No? Basta bantayan nyo lang po siya, okay lang po, mag-iikot ako doon sa lugar. Sige po. May titingnan lang po ako kasi po ganito. Sa punto ko po ay aalamin ko nakaapekto ba sa kanya kung meron mang elemento o kung meron mang kakaiba dito sa lugar nyo. Sa totoo lang. Si misis ko, andyan din po, may bukol. So, hindi naman po pinapagalo ng doktor niya hanggat hindi na papatay yung cancer cell. Kasi ang biopsy, chemo, hindi naman daw po gamot talaga yon. Kasi yung pinakaugat ang papatayin dapat, hindi yung ooperahan. Kasi nangyari po doon sa bunsong anak kong babae, nagkabukol po siya dito. That time, pinabiopsy namin, nag-chemo, nakalbo siya, ganyan. So, pina-opera ko pa. Tinanggal. So, ano ko, okay na eh. After 7 months, eto na po siya. Bumalik. Same, dito pa rin. So, ibig sabihin, hindi napatay yung pinakaugat ng cancer. Andun pa rin, bumalik. So, lumaki, pumutok. Parang longganisa, pumutok. So, sabi ng doktor, operahan, putulin. So, nung una, hirap kaming tanggapin. Pero, sa kagustuhan namin para makasurvive yung anak namin bunso. So, ayan, pinutol. Kumalat po. Karoon ng komplikasyon. So, 2023, at the age of 29, may 2 iniwan na anak. Sir Ed, yung nakita mong bata doon, yun po yung anak ng bunso. Kami na nagpapalaki. Sapagkat yung manugang ko naman lalaki, nasa Cavite lang, hindi man lang masilip yung mga anak. At wala ring ipinapadala. Financially, wala talaga. So kami na. At saka before mamatay naman yung anak ko, kasi kami pa rin magkasama sa ospital, binilin talaga sa akin yung mga bata na huwag kong pababayaan. Yun naman ang sa akin, hanggat nabubuhay ako, palalakihin ko yung mga bata. And then, ito pa nga yung panganay. Panganay ko po yan. Yung isang lalaki, yun yung pangalawa. Bali, 3 lang po sila. Itong panganay, yun nga, nagkaroon pa ng ganyan. So, sana, through Sir Ed Caluwag, matulungan yung anak ko. Ito naman, gago. Ulo. Ulo. Ang bigat eh. Yan. Tignan mo. Yung case po natin ay case po ng isang tao na may findings ng doktor ng tatawag nating psychotic disorder. Tingnan natin, no? Pero bakit kakaiba yung pakiramdam ko? Ngayon, tingnan natin, meron bang bagay dito sa lugar na to na sir, ano tong lugar na to? Ano po ito? Kwarto po. Kwarto. Kwarto. Okay lang sir, pasukin ka. Sige. Tutulong. Kasi merong kakaiba po eh. Mapapasok lang dyan. Gandang gabi po Dito na. po si Mrs. Okay na. Hindi ako. Taas ng ano?
Tayo yung mga gamit dito sa loob ng kwarto na to, ito po ba ay dala-dala ninyo lahat? Mhm. Lahat po sila, no, kung saan man kayo nanggaling ay napundar nyo po ba o dinala nyo lahat dito? Napundar po namin. Okay. Medyo ulit-ulit eh. Dito sa area na to. Iwanan ko to dito kasi dito natin na ano. Papakita ko muna po sa inyo. Okay. Ulitin ko lang po parang. Balit ay mamaya po. Pagkatapos ko pong mag-ikot, ano, ay kayo naman po yung papaikutin ko. Pero may dala-dala po kayo nung papausukin dito sa loob ng bahay. Kasi sa totoo po, itong buong bahay, ang taas po ng negative energy. No? Yung tinatawag po natin na negative energy na yan, sapat po yan para makaimbita o makatawag ng mga elemento o kung ano man. Ramdam ko po merong energy ng namatay sa lugar na to. May namatay na po. Mhm. Sabi niyo po, yung Yung anak ko po. anak niyo po yung Saka namatay. yung kapitbahay ko dun sa kabila. Kapitbahay. Yung pong kapitbahay niyo na namatay ay close po ba sa inyo? Hindi naman po kasi Hindi naman. yung kapitbahay lang. Kapitbahay lang. Okay. Yung may gagawin po akong ritual dito no, mamaya, no, pagkatapos po ninyo umikot. So ito ito lang naman yung gagamitin ko. So ito, kung nakikita nyo po itong ginawa ako na ano, na parang manika na sinulid, no? Para po sa kaalaman ng lahat, hindi po ito pangkukulang, no? Hindi po kulang yung tawag dito. Ito po ay, yung gagawin ko po ay ang isang uri po ng tinatawag na cleansing o shamanic cleansing ritual. Okay. Ano mang pong negatibong naririto ay dito ko po ipapasok para matangay namin paglabas. No? Okay. Pakita ko po sa inyo. Ito pong dowsing na ginagamit ko tayo. Ang tawag po dito ay dowsing. Dowsing. Opo, ito po. Pag ito po ay nag-cross, ibig sabihin po, may mga negative energy. No? Okay. Pakikita ko muna sa inyo tayo. Diyan po sa part na yan, dyan lang. Sa part na yan, magko-cross po ito. Kasi dito po sa part na to, saka dito sa loob ng kwarto, kung mapapansin nyo po, pag ginanyan ko, tumuturo dun sa loob ng kwarto. So mahalaga po mamaya na mausukan yung loob ng kwarto. No? Dahil hindi ko lang po masyadong maikot kasi may mga natutulog na bata. No? Yan. Pag naman po ako'y gumanito, nag-side ako, dyan po tumuturo sa part na yan. So doon po sa pagitan ng kuna ng bata, tandaan nyo po, magkocross po ito. No? Pero tatapat ko po dito muna sa aking dal na ginawa. Ayun, makita nyo po, hindi po siya nagko-cross. Kasi wala pa po siyang laman. Okay. Hindi pa po natin nahihigop yung mga negatibo Negative. rito. Okay. So tandaan nyo po tayo, yung tinuro ko doon. Ito po tingnan nyo po. Pagtapat ko dito, yan. Oh. Ibig sabihin, sa spot na to, merong negative energy. No? Opo. Pag lumabas ako dyan, pag bumalik, yan. So, yan po ay isang spot. So, lahat po yan mamaya mawawala at mapupunta na doon. So, hanapin pa po natin. Yan po mismo. Dito po mismo. Sa kanya mismo. No? So, maari pong kasi kapag po ang isang tao ay nasa ganyang estado ng pag-iisip, no?
medically, tinatawag nila na may problema. No? Mm. Pero spiritually, meron po tayong tinatawag na ano, kumbaga, sa kanya po, sa ganyang pagkakataon po kasi, may time na siya mismo, nakakakausap na siya nang hindi nakikita ng normal na tao. So pansinin niyo di ba nandyan po siya sa loob? Nasa labas mo siya ngayon. Nasa labas po siya ngayon. Pero, dito po ba, nag-stay siya dyan? Hindi po, kwarto po nung Kanino isang po anak ito? ko. Yan po, tinan niyo po. Yan, dyan mismo meron din dyan. Meron din po. Okay lang po bang papasukin natin yan? Okay lang po. Opo. Papasok ko dito. Tinan niyo po Dapat mo na. May tatanong lang po ako. Dito po ba may nararamdaman kayo? Pag minsan po, hindi po nakakatingin. Kasi Tap- buntis po. Nararamdaman niyo po ba na parang may nakatingin sa inyo? Minsan ako. Habang, yan. Kasi tinan niyo po Dito po Kasi, pansin niyo tayo, di ba tinuturo kanina? Opo. Tapos tinan niyo dito, yan, magkocross. Ibig sabihin po, mayroong negative energy na nakapasok dito. So mamaya po, aalisin natin lahat yan. No? May kumukot-kot sa bubong. Meron kang nararamdaman dito? Kumukot-kot. Wala naman po. Wala. Alam po namin yung parang may nakatingin. Dito, sa part na to. Parang merong nakatayo na nakatingin dyan. Tingin sa amin. Yan. Dito po yung uluan po namin, hindi po ako nakakatingin. Ito po, yung sinasabi nyo na dito yung parang may nakatingin. Ibig sabihin po, merong, yan, kahit ibukas ko ng ibukas yan. Pilitin natin bukas. Yan. Dito po mismo, sa spot na to. So mamaya, mapapansin niyo po yan. Lahat ng, kung saan siya nag-cross, mamaya mawawala po yan. Ulitin po natin. Okay. Sinusundan. Pero siya po ba, dun sa mga yan, nakakapasok siya, pumapasok din. Bihira po yun. Bihira. Hmm. Saan lang po siya? Diyan lang po yung higaan niya. Diyan sa sala. Sala. Opo. Ito po, Doon po sa may una kong na Opo, doon po sa upuan. Ito po, may kwarto pa po dito. Natin sana. Dami niyang Ito. Tapat ng salamin. Itong salamin na to, pag po i-coveran ninyo kapag hindi ginagamit, no? Hmm. Takpan nyo lang po. Ayan. Siya po ba nakakausap? Pagka hindi po ganong tinusumpong, Nakakausap naman. nakakausap naman. Sa ganyang kondisyon po. Nakakausap naman po. Halos naman. Pero madalas po siya ganyan. Opo. Na Kasi okay lang po kaya na kahit saglit mamaya aano ko lang po sa kanya yung dal. Just in case po na merong Nakaano sa kanya. kumakarga sa kanya, matanggal natin. No? Opo. Kahit po paupuin lang. Sige, sir. At i-blurred na lang po namin yung mukha niya. Para Sige, hindi naman po siya siya yung sinuhabol, Nandiyan siya sa labas. Opo. Eh.
Yung lugar po okay naman eh. Ang problema lang natin tayo, medyo ang tawag po sa ganitong mga is medyo sabihin na po natin medyo magulo yung mga positioning ng gamit ng lugar. Ibig sabihin po, yung energies niya po ay hindi po naglalagusan. So kung negative energy po yung pumasok, mangyayari po dyan, dumidikit lang sa kung saan kasi medyo kalat po yung mga bagay, no? At may bagay ba kayo tayo na naipasok dito na luma na nagaling pa sa matandang panahon? Yung pong aparador na luma, galing po doon sa loob. So, ngayon wala na po yan eh. Wala na. Po, inanay na po yan. Nanay na. Pero nung po ba yun ay napasok dito, ganyan na po ang sitwasyon? Hindi pa po ba? Hindi pa. Hindi pa. Kasi meron po tayong tinatawag na yung mga bagay na nakakahatak ng mga negatibo. Negative. Okay. Minsan yung sinasabi natin na kung bakit tuloy-tuloy yung kamalasan, hindi umaangat, hindi umaayos, is dahil po kasi dun sa flow ng enerhiya, no? Kung tayo ay nasa labas ng bahay, malaya no? Pero once na pumasok po tayo dito, dahil sabi ko nga po, medyo magulo. So, kumbaga, banda lang ng banda, ganyan. So, parang nangyayari, pagpasok niyo dito, kayo mismo, nakakasagap nun. So, ang nangyayari, nagiging negative kayo, nag-negative po yung isip niyo, tapos yung sitwasyon, nagiging negatibo rin. Negative. Ganun po yung nangyayari. Pero, so far, based po sa wala naman pong namamahay dito as in tumitira. Na merong dumadalaw kagaya nung sa kwarto. Ibig sabihin, galing din po sa labas yan, sa paligid. Dumadalaw. At isa po kasi sa talagang malakas maka-attract sa mga elemento, mga spirits, ay yung katulad niya. Kasi yan po ay direkta ng nakakapag-usap sa mga ganon. Yung akala po natin wala siyang kausap, pero totoo may kausap siya. Yun nga po. Sa ganon po, Napapansin ko nga po yun. Sa pananaw po ng medical, problema yun sa isip. Pero, meron pong pinag-ugatan yan, tiyak, which is trauma. Ramdam ko po yung trauma, yung pinanggalingan. Kaya lang, as you go along, sabi nyo nga po, naggagamot, pero parang Hindi tumatalab. hindi tumatalab. Yes. At continuous naman yung medication, yung check-up niya, di po ba? Pagka nagpa-check up po ulit, papalitan ng doktor yung gamot. Which is ganun pa rin. Hindi po nagbabago. Ganun na. Okay. O sige po. Saan po ba natin siya pwedeng paupuin? Dito lang po. Ito na lang po. O, kahit po doon sa may doon sa malapit na Bago po ang gagawin po, kayo muna tayo, mamaya sa huli na po siya. Magpapausok muna po kayo, dala yung kandila, Tapos, ako po ay dito lang muna. Kasi yung pong manika na yon ay ipoposisyon ko po dito kasi para po lahat ng madadaanin ninyo, hindi po lalabas. Hindi lalabas doon sa pintuan, kundi doon didiretso. Para wala na rin pong mag-ano. Okay? Iikot niyo po ito sa buong bahay. Kailangan po, dito po kayo mag-start sa may pintuan.
Tuloy, tay. Tay, pwede ba natin siyang tawagin? Paupo natin lang dito. Pwede po ba siyang mapaupo dito? Sige pa. Kuya, Ganun. gandang gabi. Upo ka lang dyan, ha? Kilala mo ba ako, kuya? Ed Kaluha. Good. Kuya, hawak ka lang dito. Tayo pakihawak nga po ito. Hawakan niyo lang po. Yan. Thank you. Go. Ako yan. Sige po. Okay na yan, tay. Ilabas mo na lang po yan sa labas. Pakita mo natin kay tatay na nawala yung ano. Tay, lika po kayo dito. Tay, di ba dito yon? Opo. Oh. Tingnan niyo po ngayon. Wala na. Ayaw na. Ayaw na. Saan na yung tumuturo? Nandun po. Doon. Di ba kanina hinahanap din siya nito, tinuturo, no? Opo. Oh. Okay. So, dapat pagka nandito ako, dapat siya yung tuturo kung siya yung meron. Oh. Wala. Pero pag dumaan ako dito tayo, tingnan niyo po. Alin po yung tinuturo? Dito rin po. Yan. Oh, tingnan niyo po mabuti, ha. Alin po yung tinuturo? Dito rin po. Diyan, yung manika, no? Mhm. Hmm. Kahit ikutan natin yun tayo, ikutan natin para makita niyo po na ang pupuntahan niya ay yung manika. Yung manika. Okay. Ngayon tayo, pagtapat ko dyan, tingnan niyo po. Parang X na pa. Lalabas ako. Pabalikan natin. Labas ulit. Balikan natin. Ngayon, tatanggalin ko yung isa. Tatapat ko sa kanya.
Pansin nyo po sa kanya umiikot, no? Kanya lang po. Sabihin, yung mga negatibo dito sa bahay ay nandito ngayon. Pansinin niyo po yung mukha niya ngayon. May Yung nagbago. maliwalas na. Lumiwanag, no? Lumiwanag. Nawala yung ano kanina dito. Yung lalim ng Parang mata. galit. Nawala, di ba? Wala. Pansinin niyo. Tapos, tinan niyo po. Hindi na siya nagdadagan. Umayos, di ba? Maayos na. So, tapos babalitaan niyo kami tayo kung anong nangyari para kung ano babalikan namin, no? Opo. Sige po. Hindi naman po natin kailangan na ano eh. Kasi sabihin, meron po paraan ng paggamot na hindi naman po kailangan na puwersahan. Pero sa opo. Okay? Sa laki ng anak nyo tayo. At pag iyan ay kung talagang may sanib yan, sa saniban, sa laki po niyan, kulang tayo para pigilan yan. Para pigilan. Hindi natin makakaya yan. So, yung pamamaraan po na ginawa ko ay hindi mangangailangan ng ganon. Opo. Kasi pwede naman po na alisin natin yung negatibo at ilagay natin sa isang lalagyan. No? Ngayon tayo, ako hihingi na lang ng isang plastic at ibabalot ko po ito. Plastic po. Sisid ko po kasi yan. Tay, pasensya na ha, kayo na po maglinis nitong sahig Opo. Okay lang po. para po makulong na hindi na makalabas pa kung ano man yung mga negatibong enerhiya na nilagay natin dito. So magkabila po ay lalagyan natin. Patakan natin siya magkabila. Napansin niyo tayong biglang pagbabago ng muka? Opo. Kanina ang talim eh. Tapos habang hawak niya, nanginginig yung kamay. Tapos biglang umaliwalas yung muka. Tapos hindi na dumadaldal ngayon. Konti-konti na lang po. Kilala naman pala niya ako to eh. Yun nga po. Parang gumaan yung dito sa area, dito sa bahay. Parang gumaan po yung feeling ko na gano'n. Tapos, sumusunod naman po yan ako. Tapos, nung tinawag ko siya, parang nakaganon eh. Galit. Nung nandito na, parang umaliwalas yung kanyang muka. Ganun. Although, siyempre, hindi naman agad-agad yung mga paggamutan natin. Siyempre, sabi nga ni Sir Ed na medyo it takes time. Sabi nga po. Muli, ito po si Ed Kaluwag at ngayon po ay natapos ko na yung aking gampanin sa lugar na ito. At nais ko po sanang ipaunawa sa mga makakapanood nito na yung aking pong ginawa ay ayon lang sa kung ano yung aking kakayahan at kung ano yung mundong aking ginagalawan. Ano man pong findings ng doktor ay hindi ko po nilalaktawan dahil ito po ay usaping medikal. Pero sa usapin po ng spiritual at sa usaping supernatural ay maiugnay ko lamang po ito doon sa mga negatibong enerhiya na naranasan ko at naramdaman ko dito sa loob ng bahay
At iyon po yung ating inalis at nilagay natin dito sa vessel na ginawa ko. Upang kahit papaano ay maging maaliwalas yung kanilang lugar, maging magaan ang kanilang pamumuhay, at makatulong sa kanila upang mawala yung mga negatibo sa paligid. Yung tinatawag nating negative vibration, negative frequency ng lugar. At hopefully, ito po ay maghatid at magtuloy-tuloy na maghatid na ng kagalingan sa kay Kuya, na kung saan medyo matagal na rin po yung panahon na nagkaroon siya ng tinatawag nating psychotic disorder. So sa usaping psychological, yun po yung tawag sa sakit niya. Sa tingin ko po ay nag-ugat sa trauma. So kung ano man po yung kanyang mga binabanggit, ay yun po ay dahil ito po ay resulta lamang ng kanyang kaisipan at wala po itong katotohanan. Ibig sabihin, kung ano man po yung mga nabanggit niyang pangalan, tao, ano man o sino man, ay hindi po ito kagustuhan ng may katawan. Kaya sa ngayon po ay uuwi po kami na dala yung pangarap o kagustuhan na sana sa mga lilipas na araw at panahon ay maging maayos na ang pamumuhay nila tatay. At para po doon sa dalawang bata na naiwanan ni ate at sa patuloy na paggamutan ni Kuya, sino man po na makakapanood nito at kung nais nyo pong kaming tulungan, ay maaari po kayo makipag-ugnayan sa aming page para po sa kanila at para po matulungan natin ang tuloy-tuloy na pagpapagamot ni Kuya at gayon din yung mga bata, lalong-lalo na po nalalapit na po ang Kapaskuhan. Maraming salamat po. Ito po si Ed Kaluwag. Lagi niyo pong tatandaan, nasaan ka man, ano man ang iyong ginagawa, hindi ka nag-iisa. Dahil hindi lang tayo ang nasa mundo.